Bakit nga ba ako naniniwala na mayroong Diyos? Dahil ba sa religion? Dahil ba sa culture? Dahil ba sa feelings ko lang? No? Religion and culture can be wrong. And feelings can be deceiving. Pero I believe in God because of evidence. I believe in God because the evidence makes more sense with God kaysa sabihin natin na walang Diyos. Una is the beginning of the universe. No? Lahat ng bagay na nagsimula ay mayroong cause. At alam nating lahat that nothing cannot create something. No? Wala pang naka-observe, even sa science, na mayroong bagay na lumitaw mula sa wala. At kahit sa totoong buhay, no? Life doesn't come from non-life. At ang science mismo nagsasabi that the universe had a beginning. No? Meaning, before the universe, there was nothing. As in nothing. So, may tanong na hindi may iwasan. Sino o ano ang nag-cause ng space, time, and matter? Hindi pwedeng nature kasi nature itself ang nagsimula. And nature cannot create itself from nothing. So, kailangan natin ng cause na timeless, spaceless, no? And immaterial. And of course, powerful. At yan yung eksaktong description ng Diyos. So, ano nga bang mas logical? A cosmic accident o isang cosmic designer? Number 2 is the fine-tuning of the universe. No? Why the universe looks designed for life. And the universe is balanced, no, on a razor's edge. Sobrang precise, no? Sobrang precise ng constants ng universe. Yung gravity, yung oxygen level, yung expansion rate ng universe, no? And yung distance ng Earth sa Sun, no? Konting-konting deviation lang, no? Wipe out lahat ng buhay. And the universe would be lifeless, structureless, or collapse instantly, no? Para itong dial na nakaset sa eksaktong number. And it's more logical to believe na merong intentional at merong intelligent mind sa likod nito. Kasi kung merong design, no, merong designer. Next is the information in DNA. Sa loob ng cells mo ay merong 3 billion letters of information. Para itong libro na mas complex pa sa anumang libro na ginawa ng tao. At sa buong history ng science, no, wala kahit isang observed case na information came from accident or randomness. No? Information always comes from a mind, never from a chance. So kung merong code, no, there must be a coder. And next is the moral law in our hearts, no? Yung morality. Yung instinct mo na mali ang kasalanan kahit wala nagturo sa'yo. No, yung conscience natin na nagdi-distinguish between right and wrong. No, hindi yan may papaliwanag kung tayong lahat ay pure chemical reactions lang. Kung walang objective morality, bakit objectively wrong ang murder? No, bakit mali ang pumatay? Bakit masama ang magsinungaling, ang magnakaw? No, bakit mali ang betrayal? If there is no God, no, morality is just relative. And there is no definite right and wrong. Because morality points to a moral lawgiver. At kapag pinagsama-sama natin, no, lahat ng evidence na yan, the beginning of the universe, the fine-tuning, no, yung DNA information, and yung moral law, no, hindi ito blind faith. Ito ang pinaka-rational na conclusion na mayroong Diyos. At hindi siya tahimik, no? Siya ang unang naghahanap sa'yo. If you are searching, no, or meron kang mga doubts, no, I understand it. Pero huwag kang huminto, no? Keep asking. God is not intimidated by your questions. Baka nga yung mga questions mo na yan, no, ang mismo magdadala sa'yo sa katotohanan.